Guys, for today's video, if this issue with Maya is true, then natatakot na akong magkaroon ng account with Maya. Specifically, yung naiiwan ko dyan na savings sa Maya Bank, and then yung aking Maya credit and yung aking Maya credit card. Ano bang issue with Maya? Merong issue lately with Maya na hindi ko rin ma-explain. Nag-search ako over the internet kung ano yung possible reason, ano ba, user error ba, may nang-hack ba, hindi alam, walang nakakaalam at this moment kung paano nangyayari to. Kasi at least, di ba, yung mga may links or OTP, alam natin na kapag clinic mo yun, pwede kang ma-hack or pwede ma-hack yung account mo. So, this issue was posted sa Reddit and nakakakilabot na mawalan ng pera na walang OTP na hinihingi, walang links na kiniklik. Paano nangyari to? Hindi ko alam, pero I'd like to share this topic for everyone's awareness. So, kung gusto nyo malaman to, samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, hindi ko ginawa tong video na to para takutin kayo sa paggamit ng Maya. It's just that it is alarming na nakita ko na hindi lang isang tao ang nagkaroon ng ganitong issue. Ito yung Reddit post. Sabi dito, Maya is not safe anymore. Unauthorized transaction. Click natin yung picture. Yan. Sabi dito, success. You paid 50,009 pesos at Mcash Cash In. So, kung di nyo alam, itong Mcash Cash In, ito yung M. Luwilier Cash In. Parang ang nangyari dito is ginamit yung Maya account to pay for a cash in sa Mcash or sa M. Luwilier. So ito, basahin natin. Maya unauthorized transaction. Ano na nangyayari sa system nyo? I didn't even click any link tapos ganito. Natulog lang ako kagabi. Pagising ko, wala nang laman savings ko. It's not my fault on my end since I didn't receive any OTP for the said transaction. How come the payment pushed through? Una, may nag-send sa akin 10 pesos. Tapos pinasok niya sa crypto ko and hindi ko ginagamit ang Maya crypto. Tapos from that, yung savings ko nilipat sa wallet tapos sinend sa Mcash Cash In na yan. Ang daming issue sa inyo, hindi naman nangyayari sa akin to dati. I even put mas malaking amount of money pero hindi naman nawala. Pero ngayon, it's traumatizing enough na nawalan ako without any OTP and the security of Maya is at risk. I even called the CS for this and they told me to submit the dispute form as soon as possible. Pero paano naman yung money ko? Like, makuha ko ba yun? Hindi daw sure when it's not even my fault. Reading this and reading all the comments here, it seems na hindi lang siya nag-iisa. Meron na yata around 4 or 5 people na same issue ang nangyari. Nagbayad sa Mcash Cash In and hindi daw nanghingi ng OTP. So, it is very alarming na mawawalan ka ng pera tapos hindi naman nangangailangan ng OTP. Kunyari, maglalagin ka lang sa payment gateway ni Maya. So, kakailanganin dyan ng password. Ano, na-compromise yung account? Tama ba? Ganun ba? Eh, bakit nga walang OTP? Given na magbabayad ka ng malaki. Hindi ba dapat may trigger na may OTP yan? So, paano nangyari? Kung pagbabasihan natin yung comment section, wala talagang common denominator na meron silang clinic na link. So, ito, katulad nito, this is the 5th post I saw about Maya. Time to transfer funds. Ano meron? Nakakatakot kasi hindi natin alam kung paano tumatakbo yung modus na to. Only thing we know right now is itong Mcash Cash In, ito siya. So, Mcash Holiday Surprise, parang sabi dito, download now and get a chance to win cash prize, Mcash. Ito yon. Ito ay Mcash Wallet app. So, ano daw to? Galing sa M. Luwilier Financial Services. So, hindi naman kasalanan ni M. Luwilier to. Feeling ko ito yung mga nakakita ng mga workaround para mapagsamantalahan yung mga loophole na nakita nila in terms of cash in. Hindi ko talaga ma-explain kung anong posible nangyayari dito. Kaya, medyo kinakabahan ako para sa akin. Though, hindi naman ganun kalakihan na nakalagay sa Maya savings ko. Pero, it's still money, di ba? So, medyo natatakot ako until magkaroon ng public explanation about what is this issue all about. Katulad ng GCash, di ba? At least, naging public yung issue with GCash. Pero, ngayon, parang wala namang affected na artista, kaya hindi siya napunta sa mainstream. Sana meron tayong explanation, meron tayong announcement from Maya kung ano ba tong issue na to. Kasi,
kung titingnan nyo guys, basing from screenshots, katulad nito, Mcash in, 21,110. Purchase from Mcash in, 49,010. Trinasor yung pera from Maya Bank. Grabe talaga. Nakaka-alarm ito. Yung pinaka-problema, bakit hindi kailangan ng OTP? Posible na pre-enrolled yung account kung di na mangangailangan ng OTP. Pero dapat walang ganun. Dapat walang pre-enroll. Dapat lahat ng transaction isinahanapan ng OTP. Kasi yun na nga yung security feature eh. Nararamdaman ko yung frustration ng customer na nawalan. Kasi kung nagiging maingat ka, hindi ka nakiklik ng kahit na anong link, posible bang mawala ang pera mo sa Maya Bank or any digital bank? Parang nakakatakot. So, sabi ng isang Redditor. So, basically, merong e-wallet ang Emily Villiers. Tapos, somehow, these scammers are topping up the Mcash wallet using Maya account. Tama ba intindi ko? Does Mcash wallet top-up system require na i-link ang Maya account na ipang top-up or para itong GCash payments na mga merchant web page na magla-login ka lang? Yes, that's right. As I checked, no need to link but able to cash in using QRPH sa app. Kaso ang problem, si Maya doesn't require any OTP on QR payments. So kapag QR payment pala, it doesn't require OTP. Pero, in the first place, paano mo ilalogin ng mga scammer or hacker yung account mo sa cellphone nila na bagong device na hindi pa na-login doon yung account mo? Di ba nagre-require yan ng OTP? Paano nila na-bypass yung OTP na magla-login ka sa ibang device? Ito naman, may nagsabi na, I suspect someone in the house, too much access kasi on the app. That's not an API issue hack anymore. So, ito naman, meron siyang theory na baka ibang tao daw sa bahay niya. Kung hindi natin ma-explain kung paano nga naka-gain access yung hacker or scammer, mukhang posible nga na ganun. Another theory, this is concerning if that's the case. Nabasa ko yung fake cell site thing can not just only spoof sender, it can also listen in on incoming texts. They could probably do the entire process via spoofing a known Maya's victim number. The people collating data on victims trying to find a common link should also include location then. Kasi never ako nakatanggap ng phishing text pero nagpunta ako sa Pasig area once and received 3 Maya phishing texts while I was there. Tapos nag-stop na nung umalis ako. May point din naman to kung totoo na through the cell site, yung hacking ng cell site. Diba, nagpapadala sila ng link. Pwede rin na alam na nila yung Maya number, tapos magigain sila ng access, and then magsisa ng OTP yun sa phone, diba? Pero pwede nilang makita yung OTP, pwede rin nilang i-redirect yung OTP para hindi na dumating dun sa number. Diba? I don't know. Hindi natin alam. Parang nakakatakot talaga. Until such time na magkaroon talaga ng clear investigation kung paano nangyayari ito. Paano natin mapoprotekta ng sarili natin sa ganito na tipong meron na palang pwedeng makabasa ng mga text message natin and even OTPs from hacking ng cell site, di ba? So ano na bang gagawin natin? Actually guys, ako natatakot ako. Hindi ko alam. Baka medyo mag-pull back muna ako. Wait and see siguro. Katulad ng mga Redditor dito na ililipat muna sa traditional bank. So, possibly ganun ang gagawin ko. Tatanggalin ko muna yung pera ko with Maya Bank. Ililipat ko muna siya sa aking BDO account. And pag-iisipan ko mabuti itong Maya credit ko kung ipapasarado ko na siya since hindi ko naman siya ginagamit. So, I don't know guys. For me, it's very alarming. Yun lang masasabi ko. Pasensya na po if hindi po ako nakapagbigay sa inyo ng concrete solution. But I am just here to share this news to everyone for everyone's awareness. Hindi ko po sinasabi na i-withdraw nyo yung pera nyo, but just be careful sa inyong pera. Kasi hindi natin alam, for all we know, kahit na hindi naman tayo nakiklik ng link, may nakakabasa ng mga OTP text natin. So, I don't know. Also guys, naalala nyo ba yung naging topic natin about kay Sir John na nawalan siya, nanlimas ang pera niya and nagkaroon pa siya ng utang? Ang nangyari is nagpadala siya ng dispute niya. Pero ang sabi doon, clinose na lang ni Maya. Parang wala kang masyadong mahinga ng tulong with Maya. Parang every day that goes by is kakabaka-baka na mababalik pa ba yung pera mo o hindi. Parang 'di ba, umaasa ka every day. So nakakatakot ma-experience yung ganitong pangyayari. Kaya itong issue na to, isa to sa ayoko ma-experience to. So, hindi ko alam kung anong dapat gawin. Pero, ang nakikita ko na ginagawa ng mga Redditor is they are moving their money away from Maya Bank to their traditional banks or other digital banks. So, possibly ganun ang gagawin ko in the course of next few days. I'll try to withdraw my money with Maya Bank and then ilipat sa BDO account ko na traditional bank. For our question of the day, would you still be continuing banking sa
ganito na may security threat kapalit ng mataas na interest, or you just go to your traditional banks at least secured na wala kang problema sa pera mo? Well, let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at L Lavander 1179. Sabi niya, new subscriber here watching from New Territory, Hong Kong. At L Lavander 1179, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!